College Education 7, Quarter 4, Learning Competency 7A, nakakikilala ng kabutihan ng glokalisasyon bilang tugon sa suliranin ng bayan. Alam ba ninyo kung bakit halos lahat ng bansa ay may parehong produkto, serbisyo at kultura? Ito ay dahil sa globalisasyon. Ayon sa Cambridge Dictionary, ang globalisasyon ay ang paglawak ng kalakalan sa buong mundo, lalo na sa pamamagitan ng malalaking kumpanya na gumagawa at nagbebenta ng produkto sa maraming bansa. Isa rin itong sitwasyon kung saan ang mga produkto, serbisyo at kultura ay nagiging magkakatulad sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, sa smartphones. Ang isang cellphone ay maaaring idinisenyo sa United States, ginawa sa China at ibinenta sa iba't ibang bansa. Sa fast food chains naman, ang McDonald's, KFC at Starbucks ay matatagpuan sa maraming bansa at may halos pare-parehong menu. Sa mga pelikula at musika naman, ang mga Hollywood movies tulad ng Avengers ay pinapanood sa buong mundo. At ang mga K-pop groups tulad ng BTS ay sikat sa maraming bansa. Dahil sa globalisasyon, nagiging konektado ang iba't ibang bansa sa isa't isa. Kapag naririnig natin ang salitang global, naiisip natin ang mundo. Ang globalisasyon ay tungkol sa pagpapalaganap ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. Pero paano naman kung may mga produkto o serbisyo na sadyang binabagay para sa isang partikular na lugar? Diyan papasok ang lokalisasyon. Ang lokalisasyon ay tumutukoy sa proseso ng paggawa ng isang produkto o serbisyo upang mas maging angkop sa isang partikular na bansa o lugar. Halimbawa, sa Pilipinas, mahilig tayo sa matatamis na pagkain, kung kaya ang spaghetti na ino-offer ng Jollibee ay matamis. Isa pang halimbawa ay ang pagbebenta ng malalaking tabo at timba sa mga palengke. Sa ibang lugar, mas uso ang paggamit ng shower. Pero sa Pilipinas, madalas gumagamit tayo ng timba at tabo sa banyo. Kahit nga sa mga mall, laging may malalaking timba at tabo na binibenta kasi ito ay kinakailangan natin. Sa ibang bansa, bihira ang fast food chain na may extra rice option. Pero sa Pilipinas, halos lahat ng fast food tulad ng Jollibee, Mang Inasal at Chowking may extra rice dahil mahilig tayo sa kanin. Ano ang dapat nating matutuhan dito? Ang lokalisasyon ay ang pagsasaayos ng produkto o serbisyo batay sa kultura, wika o panlasa ng isang lugar gamit ang mga likas na kinagawian ng mga tao doon. Walang dayuhang impluensya, sariling produkto at ideya mula sa lokal na komunidad. Sa pamamagitan ng lokalisasyon, nagiging mas angkop at mas kapaki-pakinabang ang mga produkto at serbisyo para sa isang partikular na bansa. Kung ang globalisasyon ay tungkol sa pagpapalaganap ng mga produkto at serbisyo sa buong mundo, ang lokalisasyon naman ay tungkol sa paggawa ng mga bagay na nakatuon sa pangangailangan at kultura ng isang partikular na lugar. Paano naman kung pagsamahin natin ang dalawa? Diyan mabubuo ang glokalisasyon. Ang glokalisasyon ay kombinasyon ng globalisasyon at lokalisasyon. Ito ay tumutukoy sa paglikha at pamamahagi ng produkto o serbisyo sa buong mundo na inaangkop sa kultura at pangangailangan ng bawat lugar. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang pagiging globally competitive habang iginagalang ang kultura ng bawat lugar. Halimbawa, ang Netflix na may iba't ibang content sa bawat bansa upang umangkop sa panlasan ng mga manonood sa bawat lugar. Ang McDonald's menu. Sa Pilipinas, may Mac Spaghetti at Chicken McDo. Sa Japan, may Ebi Burger. Sa India naman, may Mac Aloo Tiki Burger. Sa Coca-Cola naman tayo, may iba't ibang timpla sa bawat bansa ayon sa panlasa ng tao roon. Mas matamis ang Coke sa Pilipinas. Sa mga sasakyan naman, ina-adjust ang mga sasakyan depende sa bansa, tulad ng right-hand drive sa UK at left-hand drive sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang mga benepisyo ng glokalisasyon bilang tugon sa suliranin ng bayan. Ang glokalisasyon ay isang paraan kung paano makakatulong ang malalaking kumpanya sa pagsugpo ng mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan ng isang bansa. Sa pamamagitan ng pag-aangkop ng mga global na produkto at serbisyo sa lokal na pangangailangan, nakakatulong ito sa pagpapalakas ng kabuhayan, paglikha ng trabaho at pagpapakilala ng kultura. Mas malawak na merkado, expansion in foreign markets. Kapag ang isang dayuhang kumpanya ay pumapasok sa isang bansa,
Angkop na iayon nila ang kanilang produkto sa panlasa at pangangailangan ng mga mamimili. Sa ganitong paraan, hindi lamang lumalawak ang negosyo, kundi naipapakilala rin ang ibang kultura sa lokal na pamayanan. Halimbawa, ang Jollibee sa ibang bansa. Ang Jollibee ay isang global na brand pero nag-a-adjust ng menu sa iba't ibang bansa. Sa Middle East, nagdadagdag sila ng spicy chicken meals dahil mahilig sa maanghang ang mga tao roon. Ang McDonald's Philippines naman, sa ibang bansa, hindi karaniwang bahagi ng menu ang kanin. Pero dahil staple food ito sa Pilipinas, nagkakaroon ng McDo Chicken and Rice. Paano ito nakakatulong sa bayan? Lumilikha ito ng oportunidad para sa mga lokal na negosyo upang makipagtulungan sa malalaking kumpanya. Halimbawa, ang mga supplier ng bigas para sa fast food chain sa Pilipinas ay lokal na magsasaka, kaya lumalakas ang kanilang kita. Mas mataas na benta at kita o increased sales and revenue. Dahil sa glokalisasyon, mas nagiging mabenta ang produkto dahil ito ay naaayon sa gusto ng lokal na mamimili. Sa halip na pilitin ng mga tao na baguhin ang kanilang panlasa, ang produkto mismo ang inaangkop upang mas maging matagumpay. Halimbawa, ang Coca-Cola sa Pilipinas. Mas matamis ang Coke sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa upang umayon sa panlasa ng mga Pilipino. Dahil dito, mas pinipili ito ng mga lokal kaysa sa ibang brand ng soft drinks. Isa pang halimbawa ay ang Oreo sa China. Dahil hindi paborito ng mga Chinese ang sobrang tamis, ginawa nilang mas manipis at hindi gaanong matamis ang Oreo sa China, kaya mas tinatangkilik ito roon. Ngayon, paano ito nakakatulong sa bayan? Kapag mas maraming tao ang bumibili ng produkto, lumalaki ang kita ng negosyo. Dahil dito, mas maraming oportunidad para sa trabaho at mas maraming buwis ang nakokolekta ng gobyerno upang magamit sa pampublikong serbisyo. Pagkilala sa brand sa buong mundo o worldwide brand recognition. Ang isang produkto o kumpanya na kayang mag-adjust sa iba't ibang kultura ay nagkakaroon ng mas malaking tsansa na makilala sa buong mundo. Ang tagumpay nito sa isang bansa ay nakakatulong upang lumawak pa ito sa iba pang lugar. Halimbawa, ang Uniqlo sa Pilipinas. Sa Japan, karamihan ng produkto ng Uniqlo ay pang malamig na klima. Pero sa Pilipinas, naglunsad sila ng manipis at breathable na tela para sa mainit na panahon. Ang Samsung at Xiaomi. Sa Pilipinas, naglabas sila ng budget-friendly smartphones dahil mas maraming tao ang naghahanap ng abot-kayang gadgets. Paano ito nakakatulong sa bayan? Mas maraming mamimili ang nagtitiwala sa mga kumpanyang ito, kaya patuloy silang nag-i-invest sa bansa, nagbubukas ng trabaho at nagdadala ng mas maraming produkto na abot-kaya at angkop sa pangangailangan ng Pilipino. Mas malapit na ugnayan sa mamimili o Help Connect with customers. Ang glokalisasyon ay hindi lang tungkol sa kita. Ito rin ay tungkol sa pagbuo ng tiwala at koneksyon sa mga mamimili. Kapag nakita ng mga tao na iniintindi ng isang negosyo ang kanilang kultura at pangangailangan, mas tinatangkilik nila ito. Halimbawa, ang Netflix sa Pilipinas. Nagdadagdag sila ng maraming Filipino movies at shows upang mas maraming Pilipino ang gumamit ng kanilang serbisyo. Ang Lazada at Shopee. Sa halip na puro international sellers, hinihikayat nilang sumali ang mga lokal na tindahan. Kaya mas maraming Pilipino ang kumikita sa online selling. Paano ito nakakatulong sa bayan? Kapag ang isang negosyo ay may malalim na koneksyon sa mamimili, nagkakaroon ng long-term na suporta mula sa publiko. Nakakatulong din ito upang mapanatili ang kultura at bigyang halaga ang lokal na produkto. Nagbibigay ng trabaho sa lokal na mamamayan o employment opportunities for locals. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng glokalisasyon ay ang paglikha ng trabaho para sa mga lokal. Hindi lang produkto ang dinadala ng mga kumpanyang ito, nagdadala rin sila ng oportunidad sa mga tao upang magkaroon ng kabuhayan. Halimbawa, ang Toyota Philippines. Sa halip na ini-import lahat ng sasakyan, may sariling assembly plant ang Toyota sa Pilipinas, kaya maraming Pilipino ang may trabaho. Isa pang halimbawa yung mga call centers at BPO companies. Maraming international companies tulad ng Concentrix at Accenture ang nagbukas ng call centers dito dahil magaling sa English ang mga Pilipino. Paano ito nakakatulong sa bayan? Kapag may trabaho ang tao, lumalakas ang ekonomiya, nababawasan ang kahirapan at nagkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad ng bansa.
Ang glokalisasyon ay isang epektibong paraan upang tugunan ang iba't ibang suliranin ng bayan tulad ng kawalan ng trabaho, mababang kita, at limitadong produkto. Sa pamamagitan ng pag-aangkop ng mga produkto at serbisyo sa lokal na merkado, napapalakas nito ang ekonomiya, lumilikha ng oportunidad, at pinapanatili ang ugnayan sa kultura ng bansa. Bilang paglalahat, ang globalisasyon ay paglikha ng produkto o serbisyo para sa maraming bansa. Ang lokalisasyon naman, pag-aangkop ng produkto o serbisyo ayon sa kultura at pangangailangan ng isang lugar. Ang glokalisasyon ay paglikha at pamamahagi ng produkto o serbisyo para sa buong mundo, ngunit may pagsasaalang-alang sa lokal na kultura at kagustuhan. Ito ay may iba't ibang kabutihan tulad ng mas madaling pagtanggap ng mga produkto ng mamamayan, mas maraming oportunidad sa trabaho, mas epektibong koneksyon sa mga mamimili, mas malawak na negosyo at ekonomiya, at pagkakakilanlan ng ating kultura sa pandaigdigang merkado. Bilang pagninilay, paano nakakatulong ang glokalisasyon sa ating bansa? Mayroon ka bang nakitang produkto o serbisyo na inangkop sa ating kultura? Ano ito? Kung ikaw ay magtatayo ng negosyo, paano mo ito iaangkop sa lokal na pamilihan habang may pandaigdigang kalidad? Pagsasanay, ibigay ang hinihinging sagot. 1. Pag-aangkop ng isang international na produkto upang mas tumugma sa panlasa, kultura, at pangangailangan ng isang partikular na lugar. 2. Paglikha ng produkto o serbisyo na eksklusibo para sa isang partikular na bansa o rehiyon batay sa kanilang kultura at pangangailangan. 3. Paglikha ng produkto o serbisyo para sa maraming bansa nang hindi binabago ang pangunahing disenyo o katangian. Isulat ang T kung ang pahayag ay wasto o M kung hindi. 4. Ang isang fast food chain mula sa ibang bansa na nag-aalok ng espesyal na menu batay sa panlasa ng mga Pilipino ay isang halimbawa ng glokalisasyon. 5. Ang lokalisasyon ay nangangahulugang ang isang produkto ay ipinagbibili sa iba't ibang bansa nang hindi binabago ang anyo o nilalaman nito. Values Education 7, Quarter 4 Learning Competency 7B na ipaliliwanag na ang glokalisasyon bilang tugon sa mga suliranin ng bayan ay pakikibahagi sa pamayanan gamit ang malikhaing paraan at inspirasyon mula sa ibang bansa tungo sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang kahulugan ng glokalisasyon. Ito ay isang proseso kung saan ginagamit ang mga pandaigdigang ideya o produkto ngunit iniaangkop ito sa lokal na kultura at pangangailangan ng tao. Ang glokalisasyon ay pinagsamang globalisasyon at lokalisasyon. Ito ay tumutukoy sa paglikha at pamamahagi ng mga produkto o serbisyo para sa buong mundo ngunit may pag-aangkop sa kultura at pangangailangan ng lokal na pamilihan. Sa glokalisasyon, nagagamit natin ang mga pandaigdigang ideya para maresolba ang mga problema sa ating bayan. Hindi lang ito nakakatulong sa ekonomiya at sa trabaho ng mga Pilipino, kundi pinapalakas din ito ang ating kultura. Paano nakakatulong ang glokalisasyon sa ating bayan? Ito ay solusyon sa lokal na problema. Ginagamit ang pandaigdigang ideya upang tugunan ang mga suliranin sa isang lugar. Pagpapabuti sa kalagayan ng kabuhayan. Nakakatulong ito sa lokal na ekonomiya at nagbibigay ng trabaho. At pinalalakas nito ang kulturang Pilipino. Pinapanday ang identity o pagkakakilanlan ng bansa sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyon sa makabagong idea. Sa araling ito, pag-uusapan natin kung paano natin magagamit ang mga ideya mula sa ibang bansa sa malikhaing paraan upang makatulong sa ating pamayanan. Pero higit sa lahat, titiyakin nating nananatili ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Halimbawa, alam ba ninyo na ang konsepto ng urban gardening ay naging popular sa Singapore at Japan dahil sa kakulangan ng espasyo sa mga lungsod nila? Ngayon, maraming Pilipino ang ginagamit ang ideyang ito pero sa malikhaing paraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga patapong bote, lumang gulong at kahit mga patong-patong na lumang kahon bilang paso. Ganyan ang glokalisasyon, hindi lang basta paggaya, kundi pag-aangkop ng makabagong ideya sa paraang Pilipino. Bago natin pag-usapan ang bawat isa, tingnan muna natin ang tatlong pangunahing paraan ng glokalisasyon sa pagpapabuti ng ating bayan. Una, ang pakikilahok sa komunidad.
Hindi lang tayo tumatanggap ng pandaigdigang ideya, kundi ginagamit natin ito upang makatulong sa ating kapwa. Ikalawa, ang malikhaing paggamit ng pandaigdigang ideya. Sa halip na umasa sa imported na solusyon, inaangkop natin ito gamit ang sariling likas na yaman at kultura. Pangatlo, ang pagpapalakas ng pambansang pagkakakilanlan. Sa tamang paggamit ng mga ideya mula sa ibang bansa, hindi natin tinatalikuran ang ating kultura. Sa halip, lalo pa nating pinapalakas ang ating pagka-Pilipino. Sa pang-apat naman, pag-uusapan natin kung paano tayo magkakaroon ng pakikibahagi sa glokalisasyon. Isa-isahin natin kung paano ito makikita sa ating sariling komunidad. Ang glokalisasyon ay hindi lamang simpleng pag-aangkat ng ideya mula sa ibang bansa. Ito ay isang malikaing paraan ng pakikilahok sa ating sariling komunidad. Halimbawa sa South Korea, napakahalaga ng sharing fridge o mga pampublikong refrigerator kung saan maaaring mag-iwan ng pagkain ang mga may kaya upang matulungan ang mas nangangailangan. Sa Pilipinas, inangkop natin ito sa pamamagitan ng community pantries. Naaalala ninyo ba nung sumikat ito noong pandemya? Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Isang simpleng ideya mula sa ibang bansa pero isinapilipino upang makatulong sa komunidad. Sa glokalisasyon, hindi tayo basta tagatanggap ng ideya. Tayo mismo ang nag-aambag sa kaunlaran ng ating bayan sa pamamagitan ng malikhaing pagsasabuhay ng mga pandaigdigang solusyon sa lokal na paraan. Hindi lang tayo basta kumukuha ng ideya mula sa ibang bansa. Ginagawa natin itong sariling atin. Mahusay tayong magbago at mag-angkop ng mga dayuhang ideya upang mas bumagay sa ating kultura. Halimbawa, Pilipinong pagkain na may dayuhang impluensya. Sa pagkain, marami tayong naiangkop mula sa ibang kultura, pero pinapilipino natin ito. Halimbawa, ang ube cheesecake, isang kombinasyon ng paboritong Filipino dessert na ube at dayuhang cheesecake. Isa pang halimbawa ay ang lugaw arancini, na hango sa Italian rice balls pero ginamitan ng ating sariling lugaw. Sa ganitong paraan, nagiging makabago ang ating pagkain nang hindi nawawala ang ating tradisyon. Isa pang halimbawa ay sa Germany. Ginagamit nila ang solar energy bilang alternatibong mapagkukunan ng kuryente upang mabawasan ang paggamit ng fossil fuels. Sa Pilipinas, maraming lugar ang sinimulang gumamit ng solar-powered lamps, lalo na sa malalayong probinsya na walang maayos na kuryente. Pero sa halip na mag-import ng mamahaling solar lamps, ginagamit ng ilang Pilipino ang basyon ng bote ng soft drinks bilang improvised solar light, tulad ng proyektong Liter of Light na nakilala sa buong mundo. Ipinapakita nito na ang isang pandaigdigang ideya ay maaring mapahusay sa malikhaing paraan na akma sa ating kalagayan bilang isang bansang tropikal at mayaman sa sikat ng araw. Hindi natin kailangang umasa sa imported na solusyon para sa ating mga problema. Maaari tayong magsimula sa mga ideya mula sa ibang bansa pero pagyamanin ito gamit ang sariling likas na yaman at kultura. May mga nagsasabi na baka matabunan ng globalisasyon ang ating kultura. Ngunit sa halip, pinalalakas pa nga ng globalisasyon ang ating pambansang pagkakakilanlan. Ginagamit natin ang mga modernong ideya upang iangat ang ating kultura sa mas mataas na antas. Halimbawa ang makabagong jeepney na dekoryente. Ang jeepney ay isa sa pinakakilalang simbolo ng Pilipinas. Ngunit dahil sa makabagong teknolohiya, ipinakilala ang electric jeepneys o e-jeep. Bagamat ginamit ang mga dayuhang ideya ng electric vehicles, pinanatili nito ang tradisyonal na disenyo ng jeepney, makulay, masining, at may sariling istilong Pilipino. Sa ganitong paraan, sumasabay tayo sa modernisasyon nang hindi nawawala ang ating kultura. May mga nagsasabi na ang pag-aangkop ng banyagang ideya ay pagkawala ng ating sariling kultura. Pero kabaligtaran nito ang tunay na diwa ng glokalisasyon. Halimbawa sa Japan, ang pagkain nila ay nakabase sa kanilang kultura. Sikat ang sushi, ramen at tempura. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo maaaring magkaroon ng sarili nating bersyon. Kaya naman, kahit saang bansa ka magpunta, may makikita kang Filipino-style spaghetti, adobo burgers, o ube-flavored desserts, mga pagkaing mula sa pandaigdigang ideya pero may Pilipinong identity o pagkakakilanlan. Pinapakita nito na hindi kailangang mawala ang ating pagkakakilanlan sa paggamit ng global na ideya. Sa halip, mas lalo pa nating napapalakas ang ating kultura sa pamamagitan ng pag-aangkop nito sa ating sariling paraan. Ngayong alam na natin kung paano natin nagagamit ang mga pandaigdigang ideya sa ating sariling paraan,
Paano tayo makikilahok bilang mga mamamayang Pilipino? Narito ang ilang hakbang na maaari nating gawin. Una, pagkilala sa mga ideya mula sa ibang bansa. Maging bukas sa bagong kaalaman at pag-aralan kung paano ito nakatutulong sa ibang lugar. Pangalawa, pag-angkop sa lokal na paraan. Tanungin ng sarili, paano ito magiging kapaki-pakinabang sa ating komunidad? Mayroon ba tayong sariling version na mas angkop sa ating kultura at pamumuhay? At pangatlo, pagtangkilik sa sariling atin. Sa halip na bumili ng imported na produkto, bakit hindi subukang tangkilikin ang mga lokal na negosyo na gumagamit ng makabagong ideya? Makilahok sa glokalisasyon sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong ideya para sa sariling komunidad habang pinapanatili ang pagiging maka-Pilipino. Ang glokalisasyon ay hindi lang para sa gobyerno o sa malalaking negosyante. Ito ay para sa ating lahat. Hinihikaya tayo nito na maging malikhaing Pilipino sa ating sariling paraan. Sa inyong palagay, anong pandaigdigang ideya ang maaari mong gamitin upang makatulong sa iyong komunidad? Paano mo ito masasakatuparan nang hindi nawawala ang ating pagka-Pilipino? Magtanong sa iyong katabi at pag-usapan ito. Pagkatapos, ibabahagi natin ang ilan sa inyong mga sagot. Pagsasanay, piliin ang titik ng tamang sagot. Aling pahayag ang nagpapakita ng tamang paggamit ng lokalisasyon? A. Pagsusuot lamang ng imported na damit upang makasabay sa uso. B. Pagpapalit ng tradisyonal na pagkaing Pilipino ng fast food mula sa ibang bansa. C. Paggamit ng pandaigdigang ideya at pag-aangkop nito sa sariling kultura. At D. Pagtangkilik lamang sa produktong Pilipino at hindi paggamit ng banyagang teknolohiya. 2. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng malikhaing paggamit ng pandaigdigang ideya? A. Pagsasalin ng banyagang wika upang hindi na gumamit ng Filipino. B. Pagtatanim ng urban garden sa mga patapong bote bilang alternatibo sa paso. C. Pagpapakilala ng Korean street food nang walang pagbabago sa panlasa nito. O D. Pagpapalit ng lahat ng tradisyonal na pamamaraan sa agrikultura gamit ang makabagong makinarya. 3. Paano pinalalakas ng glokalisasyon ang pambansang pagkakakilanlan? A. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa lahat ng impluwensya ng ibang bansa. B. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng lokal na wika sa Ingles o ibang banyagang wika. C. Sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kaugalian at produkto mula sa ibang bansa. O D. Sa pamamagitan ng paggamit ng pandaigdigang ideya ngunit binibigyang diin ang sariling kultura. 4. Aling bansa ang pinagmulan ng ideyang urban gardening na ginagamit ngayon sa Pilipinas upang makatulong sa problema ng kakulangan sa espasyo sa pagtatanim? A. Germany, B. Japan, C. South Korea, D. United States. Number 5. Ano ang pinakaangkop na paraan upang makilahok sa glokalisasyon? A. Gumamit ng mga pandaigdigang ideya at kopyahin ito ng walang pagbabago. B. Huwag gumamit ng anumang banyagang ideya upang mapanatili ang sariling kultura. C. Umasa lamang sa makabagong teknolohiya mula sa ibang bansa at iwanan ang tradisyonal na pamamaraan. O D. Pag-aralan ng mga ideya mula sa ibang bansa at isalin ito sa paraang angkop sa kultura at pangangailangan ng Pilipinas. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 7C. Nakalilikha ng produkto o serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng pamayanang kinabibilangan alinsunod sa glokalisasyon. Sa aralin ngayon, dadalhin natin ang glokalisasyon mula sa teorya patungo sa aksyon. Natutuhan na natin kung paano inaangkop ang pandaigdigang ideya sa lokal na pangangailangan. Ngayon naman, mag-iisip tayo bilang mga innovator. Paano tayo makakalika ng isang produkto o serbisyo na makakatulong sa ating sariling pamayanan? Ang layunin natin ngayon ay makabuo ng isang produkto o serbisyo na makakatulong sa ating pamayanan gamit ang konsepto ng glokalisasyon. Titingnan natin ang ilang tunay na halimbawa, pagkatapos ay bubuo kayo ng sarili niyong idea. Mga halimbawa ng glokalisasyon sa Pilipinas. Jollibee, inspired sa McDonald's pero inangkop sa panlasang Pilipino, tulad ng Jolly Spaghetti o matamis na spaghetti at Chicken Joy na may kanin. Banana ketchup, gawa sa saging imbis na sa kamatis,
Inimbento ni Maria Orosa bilang alternatibo noong kakulangan ng tomato ketchup sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Mu Project H2O o Help to Others, lokal na bersyon ng Life Straw mula Switzerland, nagbibigay ng portable na water filtration system sa mga komunidad na walang malinis na tubig. E-trikes at e-jeepneys, adaptation mula sa electric vehicles ng China at Japan, pero idinisenyo para sa pampasaherong sasakyan ng mga Pilipino. Shopee and Lazada Cash on Delivery, hinango mula sa Amazon USA at Alibaba China. Sa ibang bansa tulad ng USA at China, karaniwan ng online payments, pero sa Pilipinas, mas pinapaboran ng maraming mamimili ang cash transactions. Kaya naman, ipinatupad ng Shopee at Lazada ang cash on delivery at nationwide free shipping upang mas umangkop sa lokal na shopping behaviors at gawing mas accessible ang e-commerce sa bawat Pilipino. GCash at Maya, lokal na e-wallets na nag-adapt ng mobile banking at digital payments mula sa PayPal at Venmo ng US, pero may dagdag na features para sa Pilipinong walang traditional bank account. DepEd ALS Digital Learning, inspired mula sa distance learning programs sa mga bansang tulad ng Canada at Australia. Sa halip na tradisyonal na klase, ginamit nila ang online modules at mobile apps para matulungan ang out-of-school youth and adult learners na maipagpatuloy ang kanilang edukasyon kahit nasa malalayong lugar. Krispy Kreme Ube Donut. Pinagsama ng Krispy Kreme ang kanilang classic donut at ang paboritong ube ng mga Pilipino, isang matamis na lokal na timpla. McDonald's Chicken Filet with Rice. Ang McDo ay hindi lang burger at fries. Dito sa Pilipinas, may chicken filet with rice para sa mga kanin-loving Pinoys. Ngayong nauunawaan na ninyo ang konsepto ng glokalisasyon, subukan ninyong lumikha ng sariling lokal na produkto o serbisyo. Mag-isip kayo ng isang problema sa inyong komunidad. Halimbawa, kulang ba sa malinis na tubig, abot kayang transportasyon, o makabagong teknolohiya para sa negosyo? Mayroon bang pandaigdigang solusyon dito? Halimbawa, mga portable water filters, electric bikes, o cashless payment systems. At higit sa lahat, paano ninyo ito maaangkop sa kulturang Pilipino? Maaari ninyong itong baguhin upang mas tumugma sa ating pangangailangan, kagaya ng ginawa ng mga Pilipino sa Jollibee, GCash at e-jeepneys. Ngayon isipin ninyo, anong produkto o serbisyo ang pwede mong gawin para sa iyong komunidad? Mga kailangang makita sa output. Pangalan ng produkto o serbisyo. Anong lokal na problema ang tinutugunan? Ano ang pandaigdigang ideya na ginamit? Paano ito inangkop sa kulturang Pilipino? Narito ang isang halimbawa. TrikeShare PH, e-trike rental system. Lokal na problema, mataas na presyo ng pamasahe sa tricycle. Polusyon mula sa tradisyonal na tricycle. Kakulangan ng madaling transportasyon sa loob ng barangay. Pandaigdigang ideya na pinaghanguan nitong TrikeShare PH. Bike sharing system sa China, Mobike Ofo. E-scooter rental sa Europe at USA, Lime at Bird. Paano inangkop ang TrikeShare PH sa kulturang Pilipino? Ginamit ang e-trike o electric tricycle na mas malapit sa kulturang Pinoy kaysa bisikleta o scooter. Nilagyan ng mobile app at QR code system para sa automated rental, pero may cash payment option para sa mga walang e-wallet. Meron itong istasyon sa mga palengke, paaralan at barangay hall para sa mas madaling access ng commuters. At merong hatid sundo pamilya plan kung saan pwedeng gamitin ng buong pamilya sa mas mababang presyo. Pagkatapos na ang lahat ng grupo ay nakapagpresenta ng kanilang localized na produkto o serbisyo, sagutin natin ang mga tanong na ito. Aling ideya mula sa aralin natin ang pinaka nakapagbigay inspirasyon sa iyo? Kung may sapat kang resources, anong lokal na produkto o serbisyo ang nais mong buuin? Ang glokalisasyon ay hindi lang panggagaya ng dayuhang ideya. Ito ay paggamit ng tamang mga solusyon upang mapabuti ang ating komunidad habang pinapanatili ang ating kulturang Pilipino. Tandaan, hindi lang tayo basta nanggagaya ng idea mula sa ibang bansa. Tayo ay nag-aangkop, nag-i-innovate at nagpapalakas ng ating sariling pagkakakilanlan. Ang tamang paggamit ng pandaigdigang ideya ay nagbibigay ng oportunidad upang mapabuti ang ating bayan. Malay ninyo,
Ang isa sa inyo ay maging susunod na malaking innovator. Ang isa sa mga pagpapahalaga na dapat nating malinang sa ating buhay ay ang pagpapahalaga sa pagkamalikhain o creativity. Ano nga ba ito? Ang pagkamalikhain ay ang kakayahang makabuo ng bago, hindi lang simpleng panggagaya, kundi pag-aangkop at pagbabago ng ideya upang mas umangkop sa ating pangangailangan. Ito ang nagbubunsod ng innovation sa iba't ibang larangan, mula sa sining at teknolohiya hanggang sa negosyo at edukasyon. Sa konteksto ng globalisasyon, ang pagkamalikhain ang nagsisiguradong hindi lang natin basta tinatanggap ang dayuhang ideya, kundi iniaangkop ito sa ating kultura upang mas maging kapaki-pakinabang sa ating komunidad. Sa usapin ng globalisasyon, ang pagkamalikhain ay susi sa pagtugon sa mga hamon ng ating bansa. Una, ito ay nakakatulong sa paglutas ng lokal na problema tulad ng paggamit ng e-trikes upang mapalitan ang tradisyonal na tricycle na gumagamit ng gasolina. Pangalawa, napapalakas nito ang ating kultura at pambansang pagkakakilanlan tulad ng Jollibee na ginamit ang konsepto ng fast food ngunit nilapatan ng panlasang Pinoy. At pangatlo, nakakatulong ito sa pagpapalago ng ating ekonomiya, gaya ng Shopee at Lazada na inangkop ang konsepto ng e-commerce upang mas maging angkop sa mamimiling Pilipino. Kung wala ang pagkamalikhain, magiging limitado tayo sa panggagaya lamang ng mga dayuhang produkto. Ngunit dahil sa kakayahan nating maging malikhain, nagagawa nating gawing mas epektibo at makabuluhan ang mga ideya mula sa ibang bansa para sa kapakinabangan ng ating bayan. Pagsasanay, piliin ang titik ng tamang sagot. Ano ang pinapakita ng pagkamalikhain sa glokalisasyon? A. Pagtangkilik sa produkto ng ibang bansa kaysa sa sariling produkto. B. Paggamit ng parehong ideya mula sa ibang bansa nang walang binabago. C. Paggaya ng sikat na produkto mula sa ibang bansa at pagbebenta nito sa lokal na merkado. O D. Pagsasama ng dayuhang konsepto sa lokal na kultura upang makabuo ng mas angkop na solusyon. 2. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkamalikhain sa lokal na negosyo? A. Paggamit ng recycled materials upang makagawa ng bagong produkto. B. Pagbebenta ng imported na produkto sa mas mababang halaga. C. Pagbubukas ng negosyo na eksaktong kahawig ng sikat na brand mula sa ibang bansa. O D. Pag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa at muling ibinebenta sa lokal na pamilihan. 3. Bakit mahalaga ang pagiging malikhain sa paggawa ng produkto o serbisyo para sa pamayanan? A. Upang gawing mas mahal ang produkto gamit ang imported na materyales. B. Upang makabuo ng solusyon na naaayon sa pangangailangan ng mga mamamayan. C. Upang matiyak na ang produkto ay hindi nalalayo sa orihinal na ideya mula sa ibang bansa. O D. Upang mapanatili ang pagsunod sa pandaigdigang pamantayan ng walang lokal na pagbabago. 4. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng malikhaing paggamit ng pandaigdigang ideya? A. Paggawa ng e-trikes bilang alternatibong pampublikong transportasyon. B. Paggaya sa disenyo ng dayuhang produkto at pagbebenta nito sa mas murang halaga. C. Pagbili ng bagong teknolohiya mula sa ibang bansa at paggamit nito ng walang pagbabago. O D. Pag-aangkat ng sikat na produkto mula sa ibang bansa at pagbebenta nito ng mas mataas ang presyo. At number 5, ano ang pangunahing epekto ng pagkamalikhain sa glokalisasyon? A. Mas maraming dayuhang produkto ang naibebenta sa lokal na pamilihan. B. Nagiging limitado ang mga pagpipili ang produkto dahil sa pagsunod sa tradisyon.
C. Nababawasan ang pagpapahalaga sa sariling kultura dahil sa impluensya ng ibang bansa. O D. Napapalakas ang lokal na industriya sa pamamagitan ng angkop at orihinal na inobasyon. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa buong taon. Sana po ay nakatulong ang mga video na ito sa inyong pag-aaral at pagkatuto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam!